Hi everyone! Welcome pong muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa ikalawang wika na po tayo sa ating pag-aaral ng 7 Last Word broadcast ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Okay, so mag-prepare na rin po tayo at sa lahat po ng mga kasama nyo sa pamilya ay imukin nyo na po silang umupo, sumandali at makinig. Magyan ninyo mga friends. Hallelujah. So, imukin nyo na rin po na sila ay makinig ng broadcast na ito. 7 last word of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Hallelujah. Puri ng Diyos. So, ako muli ang inyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang mga kasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Puri ng Panginoon. So tayo po muna yung sumandaling yumuko at manalangin. Lord, thank you sa oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nasa ikalawang broadcast na po kami, Panginoon, ikalawang wika ng aming Panginoon Hesus nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa mga kapahayagan sa ikalawang wika mo, Panginoong Hesus, na ikay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo ay re-reveal mo sa amin sa oras na ito. Purihin ka. Pagpalain niyo po lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So ngayon ay atin na pong kunin yung ating Bible at buklatin po natin. Dito po sa Luke pa rin po tayo, chapter 23, verse 43. So the second words of Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen. So ano po yung ikalawang wika ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? So basahin po natin yung Luke 23 verse 43. So sabi diyan, and Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Hallelujah. So today will with me in paradise. Thank you once again, Lord, sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Salamat sa makapahayagan, Panginoon, yung salita sa oras na ito. Holy Spirit, thank you. You are a great teacher in Jesus' name. Help me to preach your word. May deliver ko po ito, Lord, without interruption. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. So, anong lesson po dito sa ikalawang wika ng Panginoon? Lessons of grace, hope, and eternal life. Amen? So, yun po yung ikalawang wika ng Panginoon. So, Luke 23 verse 43. Again, sabi ni Jesus, and Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Sumagot si Jesus, nasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen? So, purihin ng Panginoon. Ito po yung sinabi ni Jesus doon sa nakabayubay sa krus ng Kalbaryo rin po sa bandang kanan na nagpakumbaba sa Panginoon. Sabi ng nagpakumbabang ito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Amen? So in our short introduction, in the midst of this suffering, on the cross, Jesus spoke 7 significant words. Amen? So, the second of this, recorded in Luke 23 verse 43, is directed to one of the criminals crucified beside him. So, directly sinabi ni Jesus, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa krus, sinabi ni Jesus, ang 7 makabuluhang salitang ito. So, naglalaman ito ng malalim na katotohanan tungkol sa kaligtasan, grasya, kapatawaran, at pangakong buhay na walang hanggan. Amen? So, it's a powerful statement ng Panginoon. This statement reveals powerful truths. Hallelujah. About salvation, grace, forgiveness, and promise of eternal life. Kagaya po ng nakabayubay sa krus
din po, yung kriminal. Hallelujah. So, beside him, sa tabi niya, nakabayubay rin po. Jesus, lalahanin mo ako, sabi ng kriminal na ito. Pag nag-ahari ka na. Sabi ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, ibang klase yung puso ni Jesus. Talagang punong-puno ng kapatawaran. Punong-puno ng grasya. Amen? Punong-puno ng pagmamahal ang puso ni Jesus. Hallelujah. Okay, so nais ko lang magbigay ng 7 magandang aral po dito sa ikalawang wika. So, 7 key lessons from Jesus Christ, second words on the cross of Calvary. Amen? So, ano po ba yung mahalagang aral dito na ating makukuha ulit sa Lucas 23 verse 43. So, I will give you 7. Amen? Na mga magagandang aral na ito sa ikalawang wika ni Jesus. Number 1, the assurance of immediate salvation. Wow! Purihin ng Diyos. So, the assurance of immediate salvation, ang katiyakan ng agarang kaligtasan. Purihin ng Diyos. Take note, Jesus assures the repentant that salvation is immediate today. Amen? Tiniyak ni Jesus sa tulisan, sa kriminal na yan, na sa kanyang katabi niya. Tiniyak niya ang kaligtasan ay nangyayari agad ngayon. Take note, mga magulang, mga kapatid, salvation is now. Salvation is now, not tomorrow, not next year, not next month, but salvation is now. Ang kaligtasan ay ngayon. Amen? So, sabi po ng Biblia sa book of 2 Corinthians 6 verse 2, kung kayo po may Biblia, tingnan niyo po yung Bible niyo, may palaala ang Diyos doon, kanyang salita. Hallelujah. So, ano po yung palaala ng Diyos? Sa ikalawang Korinto 6:2. Hallelujah. So, tingnan po natin ang ating Bible sa New Testament. Anong reminders ng Panginoon? Kalawang Korinto 6. Hallelujah. So, chapter 6. Amen? 2 Corinthians chapter 6. Kunin po natin yung Bible natin, mga kapatid. Basahin po natin. Ano po sabi dyan? Chapter 6 verse 2. Ano sabi ni Jesus? Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluan kita. Ngayon na ang panahon ng nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Today is the day of your salvation. Salvation is now, not tomorrow. Why? Because our life here on earth is unpredictable. Amen? Kaya hindi mo dapat ipagpaliban ang kaligtasan ito, mga kapatid. Napakahalaga po na mag-respond tayo sa panawagan ng Panginoon. Amen? Kaya nga, sinabi ng Diyos doon sa kriminal na yun, na nakapako katabi niya, na nagpakumbaba at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Immediately, sumagot si Jesus. Hallelujah. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya sa ikalawang wikang ito, ang unang aral makuha natin, the assurance of immediate salvation. Ang katiyakan, tiniyak ni Jesus sa tulisan, ang kaligtasan ay ngayon. Katiyakan ng agarang kaligtasan. Jesus assures the repentant, yung magnanakaw na yun, that salvation is immediate today.
Today is the day of your salvation. 2 Corinthians 6 verse 2. So tiniyak ni Jesus sa tulisan na ang kaligtasan ay nangyayari agad ngayon. The moment na ang tao ay magsisi, tumalikod, nagpakumbaba, tumalikod sa kasalanan at nagpakumbaba, at tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, automatically ang kanyang pangalan ay susulat ng Diyos sa Book of Life, and then tatanggap siya ng kaligtasan. Amen? So si Jesus po ang ating tagapagligtas. No other Savior. Only Jesus. Amen? Very clear po ang kanyang salita. Na si Jesus lang po ang tagapagligtas po natin. Kaya nga siya napako sa krus. Kaya nga siya nabayubay sa krus para sa ating kaligtasan. Para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Gawa 4:12 sabi ng salita ng Diyos, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Kristo. In the book of John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, sabi ni Jesus. Walang makakapunta sa ama sa langit, kundi sa pamagitan ko. Only Jesus can save you, can save me, can save us. No other Savior, mga kapatid. Amen? Yun po ang sinabi ng Diyos. Amen? Sa isang kriminal nakabayubay sa krus. Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Ephesians 2 verse 8, For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng panampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng inyong sarili. So, salvation is by grace. Amen? Sa biyaya ng Diyos, through our faith, sa pamagitan ng ating panampalataya kay Kristo. So yung salarin na yun, nakatabi ni Jesus, nakabayubay sa krus, siya'y nanampalataya kay Jesus. Na siya'y kayang iligtas ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Amen. Purihin ng Diyos. So God wants us to be saved. Gusto ng Diyos tayo mga ligtas. Kahit na tayo ay talamak sa kasalanan, may pag-asa tayong maligtas. Amen? Ano lang kailangan? Magpakumbaba. Kagaya ng kriminal na yon, nakatabi ni Jesus, nakapako sa krus. Nagpakumbaba siya kay Jesus. Kaya siya ay binigyan ng Panginoon ng assurance. Hallelujah! Tiniyak ni Jesus sa tulisan, ang kaligtasan ay nangyayari agad ngayon. Ang kaligtasan ay hindi batay sa mga gawa, kundi sa tunay na pananampalataya at pagsisisi. Amen? So hindi natin kayang maligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kahit magpatayo ka pa ng malaking building, malaking simbahan, kung hindi mo tinatanggap si Jesus, wala kang kaligtasan. Dahil lahat ng tao sa mundong ito ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Romans 3 verse 10, no one righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And because of sin, the wages of sin, Romans 6:23, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Only Jesus can save you, can save me, can save us. He is our Savior. Kaya sabi ni Haring David sa kanyang statement sa book of Psalms 18 verse 2, ang sabi niya, the Lord is my rock and my salvation. Ang Panginoon ang aking bato ng kaligtasan. Jesus is the rock of our salvation.
Amen? Purihin ang Diyos. Pangalawang aral makuha natin dito sa ikalawang wika ng Panginoong Hesus sa Book of Luke 23 verse 43. Hallelujah. Na sinabi niya, ngayon din sasama kita sa aking paraiso. So ano yung ikalawang aral makuha natin dito sa Book of Luke 23 verse 43? The power of grace. Amen. Ang kapangyarihan ng grasya. Take note, despite the deep sinful past, Jesus offers grace freely. Amen. Kahit pa ang tulisan ay may kasalanan, malayang ibinigay ni Jesus ang grasya sa kanya. Kaya sabi niya, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Ang Diyos ay punong-puno ng grasya. Amen. He is the God of grace. God is full of grace. And take note, God's grace covers all sins when we turn to Him sincerely. Amen? So God's grace covers all sins when we turn to Him sincerely. Amen? So pinatatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan kapag tayo'y nagsisisi ng taos-puso. Amen? Yun yung grasya ng ating Panginoon. Pag tayo ay nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya at tayo kanyang tatanggapin. Tayo kanyang patatawarin kung tayo buong puso na magbabalik loob sa Panginoon. Galatians Romans 5:8 sabi ng Bible, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Nabanggit ito kanina, Ephesians 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Hallelujah. Sapagkat dahil sa gandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hallelujah. So yun po ang ating Diyos. Punong-puno ng grasya. Amen. Ikatlong aral makuha natin dito sa ikalawang wika ni Jesus. Ngayon din sasama kita sa aking paraiso. Third is the importance of repentance. So ang kahalagahan ng pagsisisi. Take note, genuine repentance is the doorway to receiving God's mercy. Amen. So ang kahalagahan ng pagsisisi, take note, inamin ng tulisan ng kanyang kasalanan at nanalig siya kay Jesus. Kaya nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi. Amen. Yung tulisan na yun. Yun ang naging pintuan para sa kanyang upang maawang Diyos sa kanya. Kaya sabi ko nga, kahit gaano ka katalamak sa kasalanan, kagaya ng kriminal na yun na katabi ni Jesus nakabayubay sa krus, nagpakumbaba siya kay Jesus. Purihin ng Diyos. Siya po ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Siya po ay nakaranas ng awa ng Diyos. Amen? Kaya napaka-importante po ang pagsisisi. Ang pagsisisi napakahalaga upang makatanggap tayo ng awa ng Diyos. Amen? Hallelujah. So kung gusto natin makaranas ng habag at awa ng Diyos, kailangan tayong magsisi. Ang pagsisisi ay hindi bukas, hindi ngayon. Ang pagsisisi ay hindi sa hulihan. Ang pagsisisi ay laging nasa unahan. Amen? So huwag nating hayaang mahuli pang lahat bago ka magsisi. Dahil sa nasabi ko nga palagi, ang buhay natin sa mundong ito ay hindi mahulaan. O ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Kaya nga napaka-importante tayo ay may marunong magsisi sa ating mga kasalanan. Amen. We are not yet perfect. Amen. Kaya bago ka matulog, dapat humingi ka ng tawad sa buong maghapon. Kaya hindi natin alam kung anong mga nagawa natin.
Amen? Kasi minsan may mga kasalanan na hindi mo nalalaman, kasalanan na pala yun. Amen? Kaya nga nabanggit ni Jesus sa unang wika, Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Akala mo tama, yung pala mali. Amen? Kaya napaka-importante tayo marunong magsisi. Amen? Hallelujah. Kaya ang pagsisisi napakalaga upang bumukas ang pintuan ng awa ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, genuine repentance is the doorway to receiving God's mercy. Amen? Purihin ng Diyos. So ang tunay na pagsisisi, ang daan patungo sa awa ng Diyos. Amen? Acts 3 verse 19 sabi ng Bible, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Ha? Paano ma-wipe out yung kasalanan? Ha? Repentance is very necessary. Ang pagsisisi ay pinakailangan. Napakahalaga. Puri ng Diyos. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So huwag niyang patagalin. Now is the time to repent. Turn away from all wickedness. Amen? Ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Pagsisisi sa Greek word is metanoin. Ibig sabihin, turning away from all your sins. Kailangan talikuran mo ang lahat na yung mga kasalanan. 360 degree. Amen? Kung ikaw'y palamura, magsisi ka sa Panginoon na hindi ka na dapat magmumura. So, ang pagsisisi, dapat hindi mo na gagawin. Hindi yung magmumura ka ngayon, tapos magsisisi ka, tapos mumura ka na naman. Amen? Ang pagsisisi ay hindi parang sinasabi mo, Lord, patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko na kasalanan sa buong taon o kaya sa mga gagawin ko pang kasalanan sa darating na taon. Mali po yun. Okay? So, napaka-importante po ang pagsisisi ay dapat ginagawa mo palagi. Hindi advance na pagsisisi. Hallelujah. Okay, pang-apat na napagandang palaala rito sa ikalawang wika ni Jesus. Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso, sabi niya sa kriminal na yan. Ngayon, ang kanyang katabi. Pang-apat po na aral mo ko natin dito, the promise of eternal life. Amen? The promise of eternal life. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. Natanggap ba yun na pinangako ng Diyos? Natanggap ba ng tulisan na yun na nagpakumbaba? Yes. Amen. Take note, Jesus promises paradise, a place of blessedness after death. Amen. Puri ng Diyos, nangako si Jesus ng paraiso, isang lugar ng kapayapaan pagkatapos ng kamatayan. Amen. May pag-asa tayo sa buhay na lampas dito sa mundo. Believers have hope beyond this life, secured by Christ's promise. Amen. Tayo mananampalataya kay Kristo. May pag-asa tayo sa buhay lampas dito sa mundo. Amen. So, our lives here on earth is temporary. Amen. We are not permanent in this world. We are sojourner in this world. Amen. Kaya dapat lagi tayong handa. Boy Scout po tayo, mga kapatid. Amen. At tandaan natin, ang buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang kay Jesus. Wala sa mga material things. Kahit sabihin po natin, napakarami mong pera, napakarami mong mga ari-arian, napakarami mong mga degree, wala dyan ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay matagpuan lamang kay Jesus. Everything here on earth is temporal. May iwan mo lang lahat dyan. Kahit trillion pa yung kayamanan mo, hindi mo madala sa kabilang buhay. Wala dyan ang eternal life. Ang buhay na walang hanggan ay nakay Jesus lamang. Amen? If we believe Jesus and accept Him as our Lord and personal Savior and live according to His will daily,
God assured us, ina-assure ng Panginoon, we have eternal life. Amen? Purihin ng Diyos. So as believers of Christ, we have hope beyond this life, secured by Christ's promise. Amen? Eternal life. That's the promise of God. Amen. The promise of God is eternal life. Kanino? To those who believe in Him, to those who accept Him as His Lord and personal Savior, to those who live according to His will. Amen. At patuloy na nabubuhay, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So napaka-ganda po itong pangako ng Panginoon. So the promise of eternal life. Purihin ng Diyos. Malinaw po, John 3:16. Kanino yung eternal life? Those who believe Jesus. Amen? Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya nga binigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Whosoever believeth in Him. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. So, eternal life ay naka-Jesus lamang po, mga kapatid. Amen? Nabanggit ko na kanina, sabi ng Bible, John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Malinaw po. Nabanggit ko na rin kanina, Acts 4:12, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Number 5, na kapahayagan po ng ikalawang wika ng Panginoong Hesus. Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso, sabi niya sa kriminal. Ikalimang kapahayagan. Number 5, personal relationship with Jesus. So, personal relationship with Jesus. Take note, the thief is assured he will be with me, emphasizing personal fellowship with Christ. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, personal na relasyon kay Jesus. Tiniyak ni Jesus na magiging kasama ko ang tulisan na nagpapakita ng personal na pagpapugnayan sa Kanya. Paano ba nagpakita ng personal na pagpapugnayan yung tulisan na yon? Nakipag-usap siya kay Jesus. Take note, ang fellowship, ang relationship, start ay nagsisimula sa pakikipag-usap. Hindi ka makadevelop ng relationship kung hindi ka magsisimula ng conversation. Amen? Friendship start, ang pagkakaibigan ay nagsisimula sa conversation. Amen? Hallelujah. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigan kung hindi ka marunong mag-conversation. Hindi ka makikipag-usap, hindi ka makikipagkwentuhan. Amen? Hallelujah. So, ganun din naman ang ginawa ng tulisan na ito. Siya ay lumapit kay Jesus, nakipag-ugnayan kay Jesus. Hallelujah. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. That's personal. Amen? Personal siyang nakiusap kay Jesus. Yun ang ibig sabihin ng relationship. Personal po yan. Amen? Kakausapin natin yung tao. Siyempre, ang dami ng tao dyan dumadaan. Paano ka kakausapin kung hindi mo personal siyang kakausapin? Amen? Hallelujah. And then nag-start siyang makipagrelasyon kay Jesus. Anong tugon ni Jesus sa kanya? Sa magnanakaw na ito. Kaya nga sabi niya, that the thief is assured he will be with me. Amen? So emphasizing personal fellowship with Christ. Ama, sabi niya, o Jesus, alalahanin mo ako, pag naghari ka na, ano sabi ni Jesus? Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Take note, salvation is relational, not just transactional. Amen? So ang kaligtasan na hindi lamang transaksyon, kundi relasyon. Amen? Kaya nga, born again experience is not a religion. Born again is a relationship with our Lord Jesus Christ. It's our personal relationship with our Lord Jesus Christ. It is not a religion. Hindi pa ito reliyon. Amen? Ano mang klase ng reliyon mo? So, walang magpagliligtas na reliyon, kundi relasyon kay Jesus. Amen? Ang mahalaga. Ano bang ibig sabihin ng reliyon sa salitang Latin?
Hallelujah. So, pag sinabing religion ay religare. Ang ibig sabihin po nun sa English is to tie again. So, ano bang ibig sabihin ng to tie again? Nadugtong muli. Ha? So, walang religion makakapagdugtong muli. Alin? Sa naputol nating relasyon kay Jesus. So, sabi ng Bible, yung ating relasyon kay Jesus naputol because of sin. Dahil sa kasalanan. Dahil nagkasala sa iba't adan. Kaya nga, mayroon Genesis 3, chapter 3. Ng Genesis chapter 3, ang tawag po dyan is the fall of man, ang pagbagsak ng tao. Amen? Pero ang maganda naman po, may restoration. Ang restoration naman po, verse 15. Genesis 3 verse 15. So may restoration ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So anong restoration? So si Jesus po ay ipapanganak. Ang binhi, ang tagapagligtas, na siyang dudurog sa ulo ng Satanas. Amen? Kaya pagdating na po sa New Testament, sa Matthew 1:21, pinanganak na po si Jesus. At tinawag po siyang Jesus, meaning Savior. Amen? So ano nangyari? Pinako siya sa cross. Hallelujah. So tinubos niya tayo sa ating makasalanan. Nilibing siya sa loob ng 3 araw. Pero after 3 days, siya po ay nag-resurrect. Amen? And then He ascended into heaven. At siya ngayon ay namamagitan sa atin. So Jesus, siya po ang ating tagapagligtas. Amen? Sa pamagitan ng ating pagkipagrelasyon kay Jesus, sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Lord and Savior ng buhay natin, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ng Diyos. So salvation is relational, not just transactional. John 15 verse 5, sabi ng Panginoon, I no longer call you servants, I have called you friends. Hallelujah. Hindi ko na tatawagin kayong mga sabi niya servant o tagapaglingkod, kundi kay tatawagin kong kaibigan. Hallelujah. So yun po mga kapatid. So napaganda po itong palaala sa atin ng Panginoon. Pang-anim, nakapahayagan po dito sa ikalawang wika ni Jesus. Sabi niya sa Luke 23 verse 43, ngayon din sasama kita sa aking paraiso. Is number 6 is the sufficiency of faith. Hallelujah. Take note that thief had no works to show, only faith, and that was enough. Amen. So siya po ay nanampalataya. So sa panahon yun, so siya ay nakabayubay sa cross. Hallelujah. Kaya nga hindi kailangan, ibig sabihin, sa pamagitan ng ating mga gawa ay hindi tayo maliligtas, kundi tanging sa pananampalataya kay Jesus. Amen. So wala pong may pakita nating paggawa dyan kasi hindi na siya makababa sa krus eh. Nakapako na sa krus eh. Ha? Hindi na siya makagawa ng mabuti. Amen. Hindi na siya makapagpatayo ng simbahan kasi nga nakapako na nga siya eh. Okay? Hindi na siya makapamamigay ng mga tulong sa kapwa. Nakapako na siya sa krus eh. So ibig sabihin, siya po ay may mamamatay na. Pero nung bago siya malagutan ng hininga, so anong ginawa niya? Siya po ay nagpakumbaba sa Panginoon at nanampalataya. Hallelujah. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Amen. So, purihin ng Diyos. Yun po yung ating makikita po natin dyan sa ikalawang wika ng